Ipinaubaya ni Vice President Jejo Marbinay sa mga mag-iimbestiga ang usapin ng Disbursement Acceleration Program. Ayon sa Vice Presidente, mas mabuting hayaan na lang na dumaan ito sa normal at legal na proseso. Si Noel Perfecto ang ating tagapagbalita. Huwag po tayo mag-speculate. Antayin na lang po natin na magiging resulta ng pag-aaral na ginagawa ng mga kinaukulan. Itong inihayag ni Vice President Jejo Marbinay nang tanungin ng mga media men hinggil sa usaping unconstitutional nga ba ang Disbursement Acceleration Program. The problem arose from the fact na hindi na-appropriate ng Congress. Spendin mo rin ang pera nun eh. Kasi ang yun ang part of the independence of the three departments, judiciary, executive, and therefore, ang naging issue dito is, paano mo gagastusin yun? Hindi naman na-appropriate, hindi naman nagdaan sa Congress. Bakit? May mga magagandang panukala yun. These are innovations. Hayaan po natin dumaan sa usual, normal legal course ang nasabing desisyon at bantayan po natin ito. Pero ang pakiusap ko lang, tingnan natin, let it follow its usual, normal, legal course. In other words, tingnan natin kung ano yung consequence ng decision. And I don't want to speculate. Implications, sir? Implications and the consequences, let's watch it. Sinabi naman ni Manila Mayor at dating Pangulo Joseph Estrada na mas maigi aniya kung aantayin na lamang natin ang resulta ng nasa desisyon. Reaction, inimbestigahan din lahat. Para to be fair to the people. Alam ng tao kung sino-sino ang mga guild department. Hindi na nagkukonsentrate sila sa pagkasinador. Lahat yan kailangan i-open to the public. Alam na masyadong sa Luzon de Manila, maraming problema Kaya dito na ako sa local government, bahala na sa ito sa national government. Para sa telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.